Eto. Nasaan na ang topic natin? Ba't nandyan kasi? And then ito. Ayan, start tayo. Sabi rito, no, Senate of the Philippines, Facebook. Sabi, ex-secretary Bonoan at ilan pang dating opisyal ng DPWH inirekomenda ng ICI na kasuhan. Yan ang sabi. No? Kung maaalala nyo, si Secretary Bonoan, si ex-secretary Bonoan, yan yung maraming asar na asar. Yung even yung mga loyalista at PBBM supporter pagdating kay Manuel Bonoan, no, dahil nga marami ang hindi naniniwala na hindi siya involved. Kaya kung maalala nyo, no, ang talakayan noon, nauna pa si General Torre na matanggal sa pagka-PNP chief bago kay Bonoan. Di ba yan yung kasagsagan noon eh. Ito yung balita. Sabi dito, Bonoan at iba pa, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, nakasuhan ng mga dating... Wait ka lang. Hindi ko marinig. Ayan, yun! Narinig ko na. Sabi dito, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure or ICI, nakasuhan ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng sa mahigit na 72 million na ghost flood control projects sa Plaridel, Bulacan. Sa kay ikatlong interim report ng komisyon na inihain ng official of Office of the Ombudsman kasama sa mga pinapakasuhan sina dating DPWH Manuel Bonoan, Yusek Roberto Bernardo. Kung maalala nyo, ito yung nag-witness, no, na kung saan dinala ni Secretary Den Justice Boying Rimulya. Ayun, di ba? So, ayan, para medyo mas malaki. District Engineer Henry Alcantara. Alam na natin yan. Siyempre si Assistant Engineer Bryce Hernandez, Construction Chief JP Mendoza, puros alam natin yung mga yan. 5 pang engineer, ba't ganun? Hindi na-itemize. Sige, pero 5 pang engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Talaga itong Bulacan, ito talaga yung medyo pasimuno, no? Na marami talagang medyo buwisit dyan sa mga Bulacan project kasi nga dyan karamihan dyan nagsimula talaga yung mga investigasyon. Sabi dito, kasong administratibo sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees ang inireklamo ng ICI. Sa investigasyon ng Communication and Audit, COA, hindi na itayo ang proyekto pero na-issuehan ng Certificate of Competition noong May 2025 at nabayaran nito. Kaugnay kay Bonoan, sinabi ng ICI na may control at supervision ito bilang kalihim pero tinalikuran ni Bonoan ang tiwala ng publiko kaya naisakatuparan ang katiwalian ng mga senior official ng DPWH. Ako naman, no, I do believe na dapat kung kakasuhan man si kasi yung mga USEC, no, kagaya ng sinasabi, and I think I've heard it from I think it's from PBBM, no, may tiwala pa rin siya kay Secretary Bonoan. Hindi natin alam, no, kung administratibo lang ba yung kaso, most probably hindi siya kasama sa korupsyon or kung ano man posibleng ikaso pagdating sa pagiging corrupt. Kasi alam nyo, no, hindi natin maiaalis na syempre anong tawag dito, siya ay ego, no, alternative ego ng dahil siya isang gabinete, kaya parang same application kung bakit si Speaker Martin ay hindi dapat mai-connect kay Saldico.
Parang dapat ganyan lang din yung theory niyan. Kung kasi kaya ako kasi nung sinasabi ko no, nung kay General Torre, magtiwala tayo kay PBBM, magtiwala tayo kay PBBM. Paano yun? Di ba may tiwala din tayo dapat kay Secretary Manuel Benoan at that time. Kung naging desisyon man yan ni PBBM, I do believe na most probably kung may tiwala pa siya at that time, may tiwala pa rin ako. Wait lang. Mainit. Dahil pinatay yung aircon. Sorry for that. So yan, no? Mukhang iniimbestigahan siya, pinapakasuhan na siya ng ICI matapos nga isagawa yung investigasyon ng ng COA. So ako, tama lang nakasuhan din kung talagang nakitaan siya ng probability na dapat kasuhan. Para dun sa mga taong bayan, lalo na gigil na kay Bunuan nung dating-dati pa, no? Pero ako medyo nasasayangan ako kay Secretary Manuel Bunuan kasi yung pagkakakilala sa kanya before, okay naman. So kung ngayon makakasuhan siya, sana hindi lumabas na corrupt siya, no? Para at least medyo parang maging okay din yung pagtingin pagdating kay PBBM. 'Di ba? Kasi kakatok na yan. Kakatok. No? Kakatok na sa pintuan ng PBBM pagka nagkataon. So, pero ako naman, no, hanggang ngayon, mataas yung paniniwala natin dahil siyempre, we claim to be a loyalist. Mataas pa rin yung paniniwala natin na kaya pinaimbestigahan ni PBBM yan, no? Dahil para talagang sumambulat yung katotohanan. No, hindi dahil para protektahan niya kagaya ng mga kiniklaim ng ibang nasa kabilang kubol, no, na confident ako kay PBBM diyan. Oo naman. Hindi dapat nga hindi halos pag-usapan yan. Kaya lang hindi natin maiaalis, no, na maging naretribo ng kabila dahil andyan na yung alternative ego na yung makakasuhan kung paano makikita natin kung paano dinawit si Bunuan, ganyan magiging naratibo nila. So ako din, yun din panawagan ko, no, patuloy tayong manampalataya sa ating mahal na Pangulo. Siya yung nagpasabog niyan. 'Di ba? So sigurado ako na ang ating mahal na Pangulo malayo at hindi yan hindi nakakatok sa pintuan. Yun yung ano ka natin, no? Petty lang tong issue na to compared sa danasan nila noon. Wala yan. Oh. Kita mo ilang kaso yung mga isinampa sa kanila. Panahon pa ng mortal nilang kalaban. Lahat lusot, 'di ba? So ayan, abangan na lang natin kung ano yung susunod na kabanata pagdating diyan sa issue na 'yan with sa mga kakasuhan. So asa na isa pa nating issue? Punta tayo rito. Hindi ko masyadong gamay ito.